give us the message and be excited in the presence of the Lord. Hallelujah. But we have to listen also to the servant of God. No? I don't believe those singers that they will say, don't listen my voice, just listen to the lyrics. How can we listen to the lyrics of the song if we will not listen to His voice? Tama? Isulat mo na lang, basahin na lang namin. Di ba? So this morning, as we listen to the word of the Lord, as we listen to the presence of God, listen to the servant of God. Amen? Because God will use anybody of us, kahit si Bryce, pwedeng gamitin yan ni Lord. Amen ba? So your expectation is your invitation. Did you remember that? If you expect something, you are invite something. If you don't expect, you don't invite. Kaya pag mag-expect ka mga igsuon, you are inviting some things. Di ba? Sometimes, mayunta, murag ma-feel na ko, nagkatol ako ang, pag mangatol gani ato ang kamot, no? Murag naa siguro yung kwarta mo abot. Di ba? Pag medyo kumati yung kamay natin, parang magkakapira ako. Expectation yun eh. Ano lang pala. Huwag sa tuwa pa na, allergy lang pala. Kagid na di ito. Hallelujah. Pero kabalo ko mga igsoon, nini kabuntagon, dili ka pakyason sa Dios if you expect something from the Lord, from the Word of God, and from the servant of the Lord, ngayong pagagamiton karong kabuntagon. Amen? Let's welcome Pastor Rakit for the Word of the Lord this morning. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, church. Ayoko nang sayangin itong pagkakataon na to. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Kasi the moment na kami pumasok sa pintuang to at narinig namin sila yung nagpa-practice during worship, I know the presence of the Lord is dwell in this place. Amen? May gagawin na makapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Just bow our heads and let us pray. Lord, we thank you, we glorify, we exalt your name, we magnify you, Jesus. Ikaw lamang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang patuloy nakikilos magsasalita sa aming kalagitnaan. Lord, dalangin namin na sa aming panginginain ng iyong buhay at makapangyarihang salita, ito'y tumimo sa aming puso sapagkat nananampalataya kami sa pakikinig at pakikinig ng salita, doon may nababago. At napatunayan namin kung paano mo binago ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Malayang malaya kang kumilos magsalita sa buhay ng iyong mga anak sa umagang ito. Itago mo ang iyong abang lingkod. Walang ibang maparangalan, kundi ikaw, Panginoong Jesus, na buhay sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ang mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The moment we started, we encountered the God's presence. Amen. And our topic for today is about gratitude. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. When we say gratitude, it is a deeply personal and transformative experience. Amen? Ito po yung kadalasan nararanasan natin, yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Amen? Lahat po ba tayo nararanasan natin yung love ng Lord? Kapag payapa ka, yung presensya ng Diyos ay nasa sayo. Hello? Amen? And then it is not necessarily a one-time event, but can be ongoing journey of deepening relationship and faith. Yung presensya ng Diyos, ito yung mas lalong nagpapalalim sa ating pananampalataya. Hello? Andyan kayo? At yung ating relasyon sa Diyos, alam niyo po, hindi lahat ng Kristiyano ay totoong sumasamba sa Diyos. Tama? Meron pong nagkiklaim mga Kristyanuhan lang. Pero salamat dahil sa Winpalunpon, totoong mga naglilingkod sa Diyos. Hello, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon?
Hallelujah! Kasi kapag hindi mo kilala yung totoong Diyos na sinasamba mo, hindi mo siya kayang sambahin. Amen? At nakita natin, naranasan natin, hindi lang basta imagination, kundi talagang pinaparanas sa atin ng Diyos yung kanyang presensya. Hello! Sa lahat ng mga nakapag-worship kanina, alam ko, ang saya-saya ni Lord. Ang saya-saya ng Panginoon kasi naging mabangong samyo. Tinanggap ng Diyos yung ating pagpupuri ngayong araw na to. Hello! Kaya mapalad ka kasi hindi ka nagkaroon ng dahilan para pumunta sa church. Hello? Kahit kagabi pagod tayo sa birthday ni nanay. Lahat tayo ay naririto to worship the Lord and to give glory sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And then individual may experience this encounter through various means. Amen? So yung presensya ng Diyos nararanasan natin sa iba't ibang kapamaraanan. Hello? Even we are praying. Hello? Sa tuwing tayo ay lumuluhod sa presensya ng Diyos, nararanasan natin yung kanyang kapangyarihan. Hello? Kasi nagsasalita tayo, kinakausap natin ang Diyos, maging ang Diyos nangungusap sa atin. Hello? He is all-knowing God. At ang tenga ng Panginoon, ang kanyang pakinig, ay laging nasa sa kanyang mga anak. Hello? At kapag matindi yung relasyon mo sa Diyos, hindi ka pa man humihingi, binibigay na ng Lord. Mabait tong anak ko na to. Alam na alam ko yung pangangailangan niya. Kaya nga minsan hindi pa man natin binubuka yung mga bibig natin, binibigay na ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Sino pong nakaranas ng ganyan? Hello? Ang dami pong pinaparanas sa atin ng Diyos. Even when we are meditating His Word. Amen? Sa panahon na tayo ay merong quiet time sa Lord. Minsan magugulat ka na lang. Nagbubukas ka pa lang ng Bible, naluluha ka na sa kagalakan. Naiiyak ka na sa pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. Hello? Yung gigising tayo ng umaga, buhay ka, malakas ka, wala kang sakit, ay napakalaking pagpapala po sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Hallelujah! And especially, kapag tayo ay pumupunta sa kanyang bahay, panambahan, ay 100% mag-expect ka. Huwag kang uuwi ng talunan. Hello? Kung pumunta ka sa church, nahihirapan ka, may mga pinagdadaanan ka, pero maniwala kayo mga kapatid sa Panginoon, lalabas tayo ng malakas. Amen? Kaya lagi kong sinasabi, anuman yung ating pagdaanan, hirap na hirap man tayo sa buhay, okay lang, kahit parang gumagapang ka na, papasok ng simbahan, okay lang. Hello? Sa mga minsan nakakaramdam ng sakit, minsan kasi konting lagnat lang, sobrang pagod, hindi na napunta ng church. Hello? Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kahit gumagapang ka, mapapunta sa church, pumunta ka. Kasi paglabas mo, malakas ka na. Dahil pinapalakas tayo ng Panginoon every time we go to the church. Hello? Amen? And then ang pag-uusapan po natin, ito yung mga dambuhalang mananampalataya sa Biblia na kung saan talagay sila'y tinignan natin. At nung nakita natin, napatunayan natin yung kagandahang loob ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Umpisahan natin si Abraham. Alam ko po, kilala niyo lahat si Abraham. Amen? Encounter with God leads you to build your trust in Him. Si Abraham ang isa sa dambuhalang karakter sa Bible na kung saan sobra yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? So basahin po natin Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Verse 2, And I will make you this great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee,
and in thee shall all families of the earth will be blessed. Amen? Doon sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, umalis ka sa lugaring ito. Pumunta ka doon. Isama mo ang iyong buong pamilya. Hello? Kung sa simpleng tao na hindi kilala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, mahirap sumunod. At mahirap ding magtiwala. Lalo na kung maganda yung kalalagayan mo ngayon. Amen? Paano ko pupunta doon? Nandito na lahat ng pangangailangan ko. May kinakain ako, may negosyo ako. Bakit mo ko papupuntahin doon? Pwede naman ako ditong mag-serve. Hello? Minsan, alam niyo po, may mga pagkakataon sa ating buhay, tayo'y inuutusan ng Diyos. Hello? Sa mga nakikipag-usap sa Diyos, laging naririnig yung tinig ng Panginoon, yung merong matinding relasyon sa Diyos, maririnig at maririnig mo yung sinasabi ng Panginoon. Hello? At kapag tayo'y inutusan ng Diyos, wag na wag natin i-questionin si Lord. Hello? Never question God. Kasi may mga bagay na hindi natin nauunawaan, bakit nangyayari. Hello? Si Abraham, nang inutusan siya doon, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya. Pero ang ginawa ni Abraham, sumunod siya. At nang sumunod si Abraham, nag-respond siya sa panawagan ng Panginoon. Nakita natin yung pagpapala ng Diyos sa kanya. Pero anong binibuild dito? Hindi lang yung tumanggap tayo ng pagpapala. Amen? Kundi yung ma-encounter natin na yung Diyos na nagsasalita sa atin ay karapat-dapat nating pagtatiwalaan. Amen? Kasi He is all-knowing God. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Alam niya kung ano yung bagay na ikagaganda ng buhay natin. Hello? Kaya buong pagtitiwala ang kinakailangan natin. Amen? Sino nagtitiwala ng buong buo sa Diyos? At sabi ng Lord, pag nagtiwala ka, wag 50%. Amen? Buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Wag hap-hap. Amen po ba? Kaya't kung meron tayong mga bagay na hinahanap, inaantay, maniwala ka. Kasi ang Diyos, pag nangako sa atin, tinutupad niya. He is the same God. Hello? Yung Diyos ni Abraham, siya rin yung Diyos na sinasamba natin until now. Until this generation, siya pa rin yan. Hindi siya nagbabago. Amen? Kaya mas lalo nating i-build yung trust natin sa Lord. May mga pagkakataon, may mga plano tayo sa buhay, pero pag sinabi ng Lord, no knock. Usually, first kay Lord, and then kung parang nagugulumihanan ka pa, parang may dagdadalawang isip ka pa, sinabi ba talaga to ni Lord? Si Lord ba talaga nagsasalita? Minsan makukulit pa yung mga Kristiyano no? So, pwede kayo mag-consult sa pastor nyo. Hello? Kasi ako'y naniniwala kapag tayo'y lumapit sa pastor, hindi magtuturo ng mali. Hello? Kaya kapag sinasaway ka ng mga pastor, nasaway kayo dito ni Pastor Jeru, marunong tayong makinig. Amen. Mahina. Pag sinasaway kayo ni Pastor Jeru, dapat marunong kayong makinig. Amen. Buo po ba yan? Hello? Kasi alam niyo po ba, the moment na tayo marunong makinig sa pastor, okay, gumaganda ang buhay natin. Nababago yung buhay natin. Amen? Kasi sila'y inilagay ng Diyos sa ating kalagitnaan. Pwede kang mamili. Pero sabi ni Lord, wala kayong magagawa. Ito yung pastor na inilalagay ko dito. Amen? Amen po ba? At magpasalamat tayo sa Panginoon. Marubdob na pasasalamat. Kasi kapag merong nagmamalasakit na pastor, isa lang ang ibig sabihin, mahal ka ng pastor mo. Hello? Sinong ramdam yung pagmamahal ng Pastor Jeru at ng Pastora Miriam? Parang hanggang dun lang. Hello? Lahat po ba tayo nagmamahal sa ating mga pastor? Amen. So isa pang character.
encounter with God will heal your inner pain. Hello? Minsan, kadalasan, nakakapag-worship tayo sa Lord. Pero pag umuwi na tayo, minsan nagiging back to normal ang buhay natin. Merong inner pain na hindi natin ma-release. Hello? May mga sakit at karamdaman, kaya hindi gumagaling. Kasi may dala-dala. Hindi marunong magpatawad. Hello? Kahit mga simpleng bagay, hirap na hirap. Kaya pala, hindi naayos yung kanyang pakiramdam dahil may something. Hello? So one of the character na talagang nakaranas ng kanyang pagpapagaling. Sino pong may sakit dito? Physical. Wala pong masama kasi nararamdaman natin to. Hindi naman tayo deny to death. Pero ang mahalaga, meron tayong Diyos na tatawagan na pwedeng magpagaling sa atin. Amen? Amen. Si Bartimaeus, kilala niyo po siya. Sabi dito, Mark chapter 10, verse 46 to 48, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciple, and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. Okay, huwag ka maingay. But he cried out more, a great deal, Son of David, have mercy on me. Okay? Nung nakita, narinig, bulag kasi, narinig ni Bartimaeus na ang Diyos ay pupunta, si Jesus, okay, ay pupunta ng Jericho, nagkukumahod siya. Dapat mahipo ko, marinig ng Diyos yung tinig ko. So, kadalasan ng mga bulag, kung saan lang po may ingay, doon lang nila naririnig. Tama ba? So, parang yun yung nagiging guide nila. So, noong time na si Bartimaeus, ay talagang napakinggan niya nandun. Nandun si Jesus, alam niyo, wala siyang ibang ginawa. Sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Talagang, sabi ng mga disciple ni Jesus, huwag kang maingay, huwag kang maingay. Sa lakad ng lakad, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Pinapatahimik na talaga siya. Eh si Bartimaeus, talagang gustong-gusto niyang gumaling. Hello? For how many years nagsasuffer siya sa sakit niya? Hindi siya makakita. Sigaw siya. Siguro sa isip-isip ni Bartimaeus, mukhang hindi pa ako naririnig ni Jesus. Sigaw siya ulit ng malakas. Jesus, Son of David, have mercy on me. Nagulat si Jesus, sino yung tumatawag sa akin? Okay? At nakita siya ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Hello? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Wala siyang ibang hiningi, kundi bumalik yung kanyang paningin. Ang sabi ni Jesus, because si Jesus ay faithful God. Hello? Alam niya kung karapat dapat tayong tumanggap sa mga pinapanalangin natin sa Kanya. Hello? Alam ng Diyos na kapag tayo'y tumatawag, ito ba'y bukal sa ating kaibuturan ng ating mga puso? Totoo ba tayo kapag tayo'y nanghihingi ng kagalingan mula sa Diyos? Malinis na ba yung puso natin? Upang kapag nagkaloob ng kasagutan ng Diyos, 100% ibibigay niya sa atin. Hello? Minsan tanungin natin yung sarili natin. Tanungin natin yung sarili natin. Okay? Ano po ba? Ano po ba ang kailangan ko pang gawin? Kapag alam mo, kilala mo yung sarili mo. Alam niyo po, tayo yung unang nakakakilala sa sarili natin. Huwag na tayong mag-deny. Hello? Alam mo yung weaknesses mo. Alam mo din kung ano yung kalakasan mo. Wala naman na tayo may tatago kay Lord. Hello? Kahit magtago tayo na magtago, wala tayong may tatago sa Diyos. Hello? Kahit umakyat ka pa sa pinakamalayong bundok dito,
kitang-kita pa rin tayo ng Lord. Amen? Kaya kung gusto talaga nating maranasan yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon, okay? Linisin natin yung puso natin. Magpaayos tayo sa Diyos. Hello? At ang paglilingkod sa Panginoon, paayusan ang buhay. Amen? Sa ayaw at sa gusto natin, manghihimasok at manghihimasok ang Diyos sa buhay natin. Para tayo'y gumaling. Hello? Hindi lang yung panglabas, kundi yung kaloob-looban natin. Kaya si Bartimeus ang tumawag siyang, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Narinig siya ng Diyos. Instant, binigay ng Lord. At nung gumaling siya, talagang tayo siya, takbo siya, ang saya-saya niya. Hello? Alam niyo po ba mga sakit at karamdaman, ito'y hindi pinahihintulutan kadalasan ng Diyos. Amen? Minsan nangyayari lang kasi meron siyang gustong ituro. Hello? Pero kapag nakilala natin yung kakayanan ng Diyos sa atin, gagaling tayo. Hello? Tinitignan lang, meron lang binibuild si Lord sa atin. Baka mamaya kulang lang yung trust natin kaya hindi tayo pinagagaling ng Diyos. Pero ngayon ako'y naniniwala. Okay, lalabas tayo sa lugaring ito, tatanggapin natin yung kagalingan, yung buong pagtitiwala sa Diyos kahit mahirap. Amen? So meron pa tayo dito. Okay? Basahin naman natin, kilala niyo po si Paul. Dating Saul, dating number 1 na persecutor. Okay? Grabe si Paul. Okay? So hindi ko nababasahin kasi mahaba po yan. But when Paul encountered God, nabago yung kanyang buhay. His life transformed. Amen? And during that time, na si Paul ay lumalakad sa Damascus, okay, biglang lumiwanag. Talagang napatira pa si Pablo. Nawalan siya ng paningin. Di ba? At may inutusan ng Diyos. Sino inutusan? Sino inutusan? Si Ananias. Okay. Sabi doon, pumunta ka kasi may instruction sa kanya si Lord. Papahiran mo ng putik yung mata ni Pablo, ni Saul, noong time na yon. And then sabi ni Ananias, kilala niya kasi. Kilala niya si Paul. Sabi niya, Panginoon, bakit mo ko uutusan doon? Ang sama na ugali nun. Hello? Bakit mo ko Lord uutusan doon? Number 1, tumutuligsa sa atin yan. Mamamatay tao pa nga yan eh. Marami pang ginawang hindi maganda yan. Tama? Pero, sino ba nag-utos? Hello? Kapag ang Diyos ang nag-utos, may dahilan siya. Anong sabi doon? Anong sabi kay Ananias ng Panginoon? Pumunta ka doon. Kasi ang buhay ni Pablo ay babaguhin ko. Nung binago ng Diyos ang buhay ni Pablo, wala nagawa si Ananias eh. Tama? Wala siya nagawa, kundi sumunod. At nung sumunod, tingnan natin, no? May mga pagkakataon kasi sa buhay natin, pag inuutusan na tayo ng Diyos, wait lang, wait lang, teka lang. Hello? Minsan bisibisihan tayo, mga kamanggagawa sa church. Di naman ako worker. May mga leaders naman dyan. May mga katuwa naman si Pastor Jero kahit wala ako dyan. Hello? Tama? Pero kapag tayo inuutusan, alam nyo kapag nag-utos ang Lord, napaka-unique din niya eh. Minsan parang pag ikaw yung mababaw-babaw ka sa Panginoon, hindi mo maiintindihan bakit ganun mag-utos si Lord. Hello? Pero kapag kilala mo ang Diyos na nag-uutos sa'yo, at ito'y galing sa Panginoon mula sa Diyos,
susunod at susunod ka. Amen? Bakit? Kasi may mangyayari. At hindi lang basta may mangyayari, kundi napakamakapangyarihan yung mararanasan ng isang tao. At ganun yung naranasan ni Pablo. At ngayon si Pablo, tinitingala. Hello? Inari niyang sukal ang lahat ng bagay. Halos nagawa na lahat ni Pablo. Masunod lamang ang Panginoon. Pero siya'y patuloy pa rin. Nagtutumulin pa rin siya. Parang sinasabi niya, Lord, nagawa ko na. Ano pa pong gagawin ko? Di ba? Tapos na. Pero humihingi pa rin siya, Lord, kung may papagawa ka pa, willing pa rin ako. Ano ibig sabihin nun? Kahit napapagod tayo, marami tayong ginawa kapag inutusan tayo. Hello? Kahit hindi Sunday. Hello? Amen? Dapat lagi tayong free pagdating sa Lord. Hello? I-check ko muna, Pastor, kung makasama kami sa mission, ha? Check muna namin kung may leave kami. Hello? Alam nyo, mga simpleng reason, pero hindi nabibuild yung trust natin sa Lord. Hello? Pwede bang ipaglaban natin si Lord? Amen? Anyway, pinaglaban na tayo ng una ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon kasi pinaglaban ka ng Panginoon. Marami nagpe-persecute sa'yo. Ano yung Kristyanuhan na yan? Diba? Ano yung Kristiyano na yan? Katoliko tayo. Tama? Ito yung kinagisnan kong pananampalataya. Siguro marami sa atin dito talagang galing sa Catholic Church. Diba? Sa religion na Catholic. Pero hindi tayo naniniwala sa relihiyon. Kundi sa relasyon na nagbabago ng buhay natin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Lord. And then, last po na character ay si Job. Na isa sa pinaka matindiring naranasan. Amen? So, mababasa natin yan. Basahin nyo na lang pag uwi nyo sa bahay. Mula sa chapter 38 hanggang 42. Pero actually, yung buong book ng Job ay talagang very inspiring. Amen? Ma-encourage ka talaga. Mag-i-endure ka talaga sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Encounter with God will lead you to acknowledge God's wisdom and power despite of suffering. Si Job, okay? Hindi lang yung mga kayamanan ni Job ang nawala. Okay? Namatay din, pati yung mga anak niya. At natitira na lang yung asawa niya. Nagkanda sakit-sakit na si Job. Lahat na. Pinarana sa kanya. Siguro wala na tayo masasabing hindi naranasan ni Job. Amen? Lahat naranasan niya na. Sinasabi ng asawa niya, ano ba yan Diyos na pinaglilingkuran mo? Di ka kayang tulungan yan. Mamamatay ka na. Diyos pa rin yung tinatawag mo. Hello? Marami din po tayo naranasan na hirap. Ama? Dahil ang paglilingkod sa Diyos, ako po'y naniniwalang hindi madali. Marami tayong sakripisyong mararanasan. Pero ang maganda nun, kung paano sinamahan si Job ng Panginoon, ganun din tayo sinasamahan ng Diyos. Amen? At doon sa suffering ni Job, hindi siya simple, napakahaba. Okay? Napakatagal na panahon. Pero in the end, ang lahat ng tumatayo sa katwiran at kalooban ng Diyos ay nagwawagi. Amen? At kayang ibalik ng Diyos ang lahat ng nawala. Hello? Ganon yung ginawa niya kay Job. Hello? Nung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, the moment na nag-start tayo na mag-serve kay Lord, marami ding nawawala sa atin. Hello? Minsan nga, iniisip natin nung araw, baka nung mga baby Christian kayo, nang narinig nyo yung tithes, sa Katoliko naman, pwede ka magbigay kahit magkano. Bakit dito, napasok tayo, obligado, magbigay tayo ng 10%? Hello? Tapos, dahil ginagawa yung church, may kailangan pledges tayo, may mission, may mga ganyan sa church. Tama po? Tama po? Hello? Yung mga bukas kamay na tumutulong. Tama? Marami tayong sakripisyo sa pagsiserve natin kay Lord. Minsan, pera na lang. Mas lalong, di ko sinasabing kawawa ang pastor kasi mas pinagpapala ang pastor. Hello?
Kasi nag-i-start yan sa mga pastor. Although, laging palabas, may papasok, yes, pero mas maraming lumalabas. Tama po? At salamat, Pastor Jero, kasi may Pastora Miriam na umuunawa. Okay? Lagi, sige lang, sige lang. Okay? Para sa kapurihan ng Diyos. Tama? At kapag naunawaan natin kung ano lang tayo, good steward lang tayo ng Lord. O ibibless ka ng Lord para ano, sabi ni nanay kagabi, ito yung huli. Ito yung commitment niya sa Lord. Di ba? I will be a blessing to be blessed other. Amen? Pagpapalain ka para maging pagpapala ka sa iba. Hello? Alam nyo, mas masarap kayang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Mas masarap nagbibigay kaysa tumatanggap. Ahina. Mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi the more na nagbibigay ka, maraming nananalangin sa'yo at nabibingi si Lord doon. Oo na, ibibigay ko na sa Kanya yung kailangan niya. Hello? Nabibingi na si Lord kasi marami na nagpapasalamat. Hello? Hindi lang siya simpleng pasasalamat, kundi talagang gratitude talaga. It is a great attitude na talagang salamat dahil meron kaming isang ganito. Amen? Salamat dahil nakilala natin ang Diyos. Amen? Hindi natin alam kung ano yung naging buhay natin kung hindi natin nakilala ang Panginoon. Tama po ba? Amen. And this is last. This is my version. Okay? Nang ako po ay nakakilala sa Panginoon, more than 26 years. Ako po ay Katoliko, dekandado, deboto. Dahil yung lola ko, nakadalasang kasama ko, ay talagang deboto po siya sa Jesus Nazareno. Yung Quiapo, yung kapag January 9, talagang yung itim po. So yung lola ko, kapag pumasok na simbahan na kaluhod, siguro mga 7 years old ako, pa 9 ganyan, lagi niya ako sinasama tuwing Friday. Tuwing Friday, walang Friday na hindi kami pupunta ng Quiapo Church. Pag lumuhod yung lola ko, luluhod din ako. Tapos yung lola ko, yung pinaka-church dun sa Quiapo, nakaluhod yung Nazareno. So yung isang paa niya nakalabas. Yung labas na yon, merong akyatan na kung saan pupunas. Ang pananampalataya nila, kapag ipinunas nila dun sa paa ng Nazareno, yung kanilang mga panyo, talaga nagbuburda pa yung lola ko ng panyo para lang ipunas dun. So gagaling sila. So, ganun lumaki, ganun ako pinalaki. And then, nung ako po'y nagdadalaga, pumapasok ng school, may malapit na church, ang nagiging free time ko, talagang ini-spend ko sa loob ng Catholic Church. Masyado ako mabait. The joke lang. Pero, inaano ko talaga yung sarili ko na, parang ang sarap kasi pag nasa loob ka ng church. Although noon hindi ko alam, na hindi pala tama yon. Okay? So, punta lang ako doon. Pagdating ng 6 o'clock, luluhod kami, mag-i-angelus kami at 6 p.m. So, naging ganun yung buhay ko nung ako'y lumalaki. Then, nang ako'y nag-asawa, napakaganda ko naman, di ba? Joke lang po. So, nung ako po'y nag-asawa, although very young age, 19, and then 20, nagkaanak na ako. Masaya naman yung pagsasama namin. Kaya lang, may mga, kapag plano kasi ni Lord, hindi natin alam. Kaya natutuwa kami sa Panginoon kasi yung mga sacrifices na ginawa namin, ito pala yung resulta. So, nung time na yon, talagang, sabi ko, Lord, lagi naman ako nagpipray. Although Catholic kami ni Pastor Mel nung araw, hindi ako pumapayag na hindi kami mag-church every Sunday. Kasi naging buhay ko siya. Lifestyle ko talaga. Mas gusto kong pumunta sa loob ng simbahan. So, nag-church naman kami every Sunday. Kaya lang, kapag may kaparaanan ng Diyos, hindi natin pwedeng questionin.
So, sa madaling salita, lagi kaming nagtatalo. Mga walang kwentang bagay pinagtatalunan namin. So, parang nawalan ako ng kapayapaan. May kapitbahay kami, born again Christian, may mga anak din. Pero nakikita namin sila, pag wala silang mapakain sa mga anak nila, nagdedeklara sila ng fasting. Fasting muna kayo. Opo. Force fasting. Opo. Kaya sabi ko, Lord, anong klaseng born again to? Nangangaral. May Biblia pa paglalabas. So, hindi talaga ako na-encourage. Pag may nag-e-evangelize, kumakatok sa bahay namin, ay mag-share lang po ako ng Word of God. Sabihin ko sa mga anak ko, sabihin niyo wala ako. Dahil yung mga anak ko, hindi ko naman tinuruan talaga, sabi ng anak ko, sabi ni mama ko, wala daw po siya. Di ba? Alagang masunurin yung mga anak ko, sabi ng mama ko, wala daw po siya. Sabi ko, ay hindi na po, Nay, kasi ano na po kami, Catholic na po kami, ganyan-ganyan. So sa madaling salita, si Lord kapag nag-send siya ng tao, wala kang magagawa. During the deepest moment ng buhay ko, kasi nandun ako sa time na hindi nananakit si pastor, kaya lang natutroma ako every time na siya'y nagwawala. Naggaganon siya ng mesa, babasag siya ng plato, natutroma ako kasi alam niyo po ba, ang nagiging response ko lang sa kanya, ano din ako may pagkasutil ako, hindi ko siya papansinin. Magwala ka na magwala, hindi kita kakausapin. So syempre mga lalaki habang nagwawala, pag hindi mo pinansin niya, magwawala lalo yan. Hindi ko pa rin pinapansin. Kaya dumating na po, na para ako natutroma na. Hahawakan niya ako, nanginginig na po ako. So hindi niya na ako pwedeng hawakan. Hindi niya ako sinaktan, pero nakita ko yung mga ginawa niyang hindi maganda. So natutroma na ako. Umiyak na lang ako sa isang tabi. Pag umalis siya, iyak ako. Diyan yung mga anak ko, iyak lang ako na iyak. So one time, dahil mabuti ang Diyos sa buhay ko, may pinadala siyang isang pastor. Kasi nga hindi nga ako naniniwala sa mga born again. Kasi nakita ko nga yung buhay ng kapitbahay namin eh. Hindi pinapakain yung anak. Tapos nandun sila sa kanto, silang mag-asawa, nagmimerienda. Tapos yung mga anak pinababayaan. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa born again. So, dahil yun yung araw na kung saan inihahanda ako ng Diyos, may pumunta nung pastor, nandun din si Pastor Mel. Sa taas naman namin, medyo taas. So, nag-share siya. So, sabi ko, parang habang nakikinig ako ng Word of God, unti-unti may nahihil. Sabi ko, parang may something. Kinakausap ko na si Lord sa sarili ko. Tapos kwento siya ng kwento. Tapos nag-end yung sabi niya, handa ka na ba tanggapin si Jesus? Pag tinanggap mo si Jesus Christ, ito yung mararanasan mo. So binasa sa akin yung mga pagpapala sa Deuteronomy. So sabi ko, grabe sobra naman si Lord. And then nagkaroon ako ng takot lalo nung binasa naman kapag hindi ka sumunod sa araw na ito. Okay? Sa araw na to. Hindi pwedeng mamaya. Hindi ko pwede sabihin, wait lang po, pwede po ba mag-isip muna ako? Walang ganon. Kundi ngayon mismo. Nung narinig ko yung salitang yun, natakot ako. Sobrang pagkatakot ko po talaga sa Panginoon. Kasi hopeless na ako nung time na yun eh. Dahil nandun na ako sa moment na kung hindi kami mag-aayos, ganito lang yung gagawin nitong lalaking to sa akin. Hiwalayan ko na lang to. Kasi siya yung first boyfriend ko. Okay? Siya din yung unang asawa ko. Diba? Ikaw lang talaga. Wala nang iba. So, nung time na yon, nagkaroon po ako ng takot sa Panginoon. That was August 15, 1999. So, inaccept ko si Jesus. Inaccept ko siya talaga nung pinagpe-pray kami ng prayer of acceptance. Talagang umiiyak ako sa Panginoon. And then, nakita nung pastor namin. Alam mo yung mga pastor dati, pag may nakitang mga santo-santo dyan. Di ba? Mga nanggigigil. Yung santo na yon, yun ay bigay ng lola ko. Na talagang sobrang mahal ko yung lola ko na yon. Sabi ulit, pag narinig mo ang tinig niya, huwag mong pagmatigasin, sabi nung pastor namin. Hindi, ikaw Sister Kit, ikaw yung magbasag niyan. On the spot din, ipapabasag sa akin.
Hello? Walang paligoy-ligoy. Ikaw yung gusto ko. Sabi ko, hindi po ba pwede si Mel na lang? Hindi. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Pero alam nyo, noong time na yon talagang sobrang takot ko sa Diyos. Binasag ko siya. And then, nung binasag ko siya, mausok eh. Parang hindi rin maganda yung amoy. Ngayon, sabi ng pastor, simula ngayon, uusigin ka na. Pero sabi ko sa Lord, kasama kita. Walang magiging laban sa akin. So, tinuturuan kami everyday. Naabot kami 12:00 kasi nasa taas lang naman yung bahay ng pastor. Kaya, grateful din ako sa kanyang buhay kasi ginamit siya ng Lord sa amin. So, mula nung time na yon hanggang sa oras na ito, never in my life na kami ay huminto sa pananambahan, sa Panginoon. Kasi nung time na yun, wala pa naman akong alam eh. Okay? Pumunta kami sa church. And every time, sabi nga sa Roma, sa pakikinig at pakikinig na salita, doon umuusbong yung ating pananampalataya. Although alam ko, may faith na ako sa Lord, diba? Pero iba pala kapag nakakarinig ka ng Word of God. Kasi may Bible kami nung araw sa bahay, pero never ko siyang binuksan. Kasi ang naka-mindset lang sa akin yung Our Father, Hail Mary, diba? Yun lang. So, nung time na yon, talagang sabi ko, Lord, ang message pa naman, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all those things shall be added unto you. Lord, sabi ko, the moment pala na ako'y pumupunta sa church, madadagdagan yung karunungan. Yung kumbaga, yung relasyon. May relasyon na ako sa Diyos, alam ko eh. Pero mas lalong lalalim yung relasyon ko sa'yo the moment na ako ay pumupunta sa simbahan. Hindi po ako masyadong after dun sa and all those things. Kasi, nung naranasan ko yung kapayapaan, naging kontento ako sa buhay ko. So, nung time na yon, talagang, kami, every time punta kami ng church, wala kaming minimiss na Sunday. 3 pa lang ang anak namin noong time na yon. Kahit mahirap, may 3 ka kasi pag nagwo-worship, isa dito, isa dito ko, di dalawa, bibit-bitin mo. Dumating pa ako sa punto, nagbubuntis ulit ako. Talagang buntis ako, may kaliwa, may kanan, kumakanta pa rin ako sa Lord. Hindi ako nahihiya kasi ayaw ko na darating yung praise and worship na hindi ko mawo-worship ng totoo ang Diyos. Kaya kahit nahihirapan ako, sige lang ako na sige. So, doon kami pinatatag na Diyos. Hello? So, hindi pa ganun mga simple pa lang siya. So, sabi ng Lord, kung paano si Job sinubok din kami ng Panginoon. Okay? May anak ako, yung kuya namin, at the age of 9 years old, hindi ko alam bakit sumasakit yung tiyan niya. Nakahiga, magalaw ko yung phone na hinihigaan niya, aray, sakit. So, hindi namin alam na, na pala siya, yung, rupture na, yung kanyang appendix, okay? So, meron siya appendicitis. So, sabi nung doktor, punta ka sa ISAB. Sa ISAB nyo, kung saan, government po yan, government na hospital sa Quezon City. Sabi niya doon, wala kayong babayaran. Di punta ako. Kasi syempre, kung makakatipid ka, why not? Pero nung pipila pa lang kami doon, marami na daw nagputukan na appendix, hindi pa na ipapasok. Sabi ko, naku, kawaway anak ko dito, Lord ano pa lang kami noon? Baby Christian. Bata pa talaga sa pananampalataya. So sabi ko, saan po ba, Dok, yung pwede namin puntahan? Tinuro kami sa FEU. So doon ko nalaman na ruptured na pala. Kasi naunang ipasok yung anak ko, may sumunod na ipasok. Lumabas na yung huling pumasok yung anak ko, hindi pa rin. So, pray lang ako ng pray. Tapos, nung lumabas yung doktor, sabi nung doktor, ang galing ng Lord, Mami. Sabi ko, praise God. Sabi niya, alam nyo, hindi lahat nakakasurvive. Kasi bata pa si Amard. At nung time na yun, payat na bata. So sabi niya, nakasurvive, nandun na sa recovery. Talagang, ako kasi wala akong pakialam, umiyak ako sa kalye, basta, talagang ginoglorify ko si Lord. Nagtithank you ako kay Lord kahit nasaan ako, gusto kong i-express yung pasasalamat ko sa Diyos.
Kaya kahit nandun ako sa hospital, may iyak ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat kasi hindi mo kami iniiwanan. So, iyak lang ako noon. Then, di pa siya natapos kasi parang isang buwan mahigit yung nanay ko naman na aksidente. At to na aksidente yung mama ko. Talaga nasa trabaho kami, yung kapatid ko lang yung may dala-dala sa kanya, nagsalubong na lang kami. Lipat ako kasi hindi na ambulance yung nagtulong sa kanya. Na ano po siya, pasakay siya ng jeep. Hindi pa siya nakakasampay yung isang paa niya. Merong bus na nawala ng preno. So, ang layo ng inabot niya. Pero nung time na yon, kasi yun na yung unti-unti lumalalim na kami sa Lord. Mas nakikilala na namin siya. Nakahando sa iyong nanay ko, talagang sabi ko parang iba yung, kasi iba yung itsura niya, yung ngiwi eh. Pero ang una kong panalangin, Panginoon, kung loloobin mo na mabubuhay yung mama ko, makakarating kami ng hospital, makakasurvive siya. Pero kung mahihirapan lang siya at mabubuhay siya, kalooban mo po yung mangyari sa mama ko. Alam, nakahandusay sa pinagpipray ko kung gano'n. Alam niyo, nung pinagpipray ko, umayos yung mukha ng mama ko. So sabi ko, Lord, salamat kasi alam ko sa na yun na nasa iyo na siya. Kasi yung mama ko, although hindi namin siya nakakasama sa church, pero very open siya sa church. Bible study, nakikinig siya ng Word of God, tumanggap din sa Panginoon. Nung time na yon, so namatay. Nakikipag-away pa nga ako dun sa nakabangga. Kasi di na may away, kumbaga pinaglalaban ko lang yung karapat-dapat. Kasi yung ate ko, walang ginawa kundi, kasi unbeliever yung kapatid ko. So, iyak lang siya na iyak. Ikaw na bahala, ikaw na bahala. So, dahil yung kapatid ko ay hindi naman nagkaroon ng anak, nung time na namatay ang mama ko, ay wala pa siyang asawa. So, sa maturity, kahit ako yung bunso, parang ako yung nagiging, mas nagdidesisyon para sa amin. So, binurol yung nanay ko. Masaya ako. Masaya ako kasi alam ko masaya yung nanay ko. At ako'y naniniwala sa anumang kaparaanan, kung gusto tayong buhayin ng Diyos, mabubuhay tayo. Amen. Kung hanggang ngayon buhay tayo, salamat sa Lord kasi pinapahintulutan tayo ng Panginoon. Amen? Naging masaya yung at dumating yung time na nasa burol kami ng magulang ko. Sunday, kasi Tuesday ililibing. Kapag ikay hindi matatag sa Panginoon, pwede mo sabihin na, Lord, nagdadalamhati ako ngayon. Ito na yung last moment na kasama ko yung nanay ko sa burol. Kasi hindi na kami umuwi ng na doon na lang kami doon sa burulan. Okay? Doon sa parlor, funeral parlor na lang. Hindi na kami umuwi. So dumating yung Sunday, ipagpapalit ko ba ang Lord sa buhay ng nanay ko? Samantalang ang nanay ko ay galing lang sa Diyos. So, church pa rin ako kahit nakaburol yung nanay ko. Wala. Sabi ko, Lord, salamat kasi ang ganda ng pagkaka-train mo sa akin. Hindi naging dahilan yung ganitong matitinding sacrifice para hindi kita unahin. Alam niyo po, marami na mga kapatid ni Pastor Mel, nung araw, hindi nila kami maintindihan kapag ang Sabado at Linggo ay hindi namin kayang ibigay sa kanila. Priority talaga si Lord. So kahit kasama ko yung mga anak namin, dumadami sila, karay-karay namin sila, pinagtatawanan kami para kaming hagdanan. Kasi wala po kami sasakyan, kailangan namin maglakad ng ilang kilometro din. May 1 kilometro ba? Mahigit 1 kilometro para po makapag-tricycle, papunta po ng dulo pa, pinaka-block 12. Nakatira kami sa block 1. Tapos ang layo pa ng tricycle. Pero sabi ko nga, pagtawanan man tayo ng ibang tao, mas alam ng Diyos kung ano yung ginagawa natin. Amen? And then, kagabi natutuwa rin ako. Sabi ko, Lord, nagkakalakip-lakip yung mga naririnig ko. Although, ang verse ng Lord, ito ay naging buhay na natin. Dito tayo pinatatag ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Sabi sa Jeremiah chapter 33, verse 3, may testimony po ako dyan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot at ako'y gagawa ng mga himalang bagay na hindi mo nalalaman. So, ang paglilingkod sa Panginoon,
hindi matatapos na parang masaya ka, nag-enjoy ka, nag-worship ka. Mas lalong titibay ang ating relasyon sa Diyos the moment na tayo ay nakakaranas. Hello? Ito po, si Marinela ay buhay na patotoo po. Nung time na si pastor ay nagta-taxi driver, na hold up, halos patayin na. So nagka-trauma siya. So, pinipilit naman niya, lumabas, bumiyahe. Kaya lang pag bumabiyahe siya, inuuwi niya 200 pesos. At takot na takot siya. Parang sa laging may sasakay sa kanya, piling niya hold upin siya, papatayin siya. Kasi hindi rin simple yung kanyang naranasan na halos yung mga kasama niya pinatay. Siya lang yung hindi pinatay. So, nagkaunawaan kami. Sabi ko, kinonsult namin sa pastor namin, pastor. Papalit kami. Pwede po ba, pastor? Sabi ko. Kasi yung mga kapitbahay namin, mga kamag-anak namin. Si pastor ang nasa bahay, ako yung magtatrabaho. Baligtad. Kadalasan, mga lalaki nagtatrabaho. Pero nagkaroon kami ng kasunduan. Ngayon, nag-consult kami sa pastor. Ang sabi ng pastor namin, basta't pinagkakasunduan nyo, walang problema. Basta yung ginagawa mo, gagawin niya. At yung ginagawa niya ay gagawin mo. Palit lang kami ng trabaho. Kaya nung araw si pastor, ayaw niya magplansya, magtupi ng maliliit na damit kasi matrabaho. So, hirap siya sa ganon. So, one time, pinaliguan niya si Ella. Malikot. Pagkapaligo niya, hindi pa napupunasan, tumakbo na, nadulas. 2 years old, nadulas. So, nasa Quezon City ako noong time na yon, talagang tumatakbo ko. Pero salamat sa Lord kasi dahil may ano ka may weapon ka which is yung prayer. Pray lang ako ng pray habang makarating ako. So, kasi si Ella ay nawala ng malay. Pina-CT scan, normal. Normal yung resulta. Pero after 5 years, magsi 7 years old siya, nagulat na lang kami, nagsi-seizure na siya. Walang kadahi-dahilan, nagsi-seizure siya. So, hindi lang isang beses, ang daming beses. Talagang lupaypay siya. Nag-worship kami sa Panginoon, sumasayaw kami, sabi ko, upo ka lang dyan ha. Maya-maya bumabagsak na siya ng gano'n. Pinadoktor ko, dinala namin ni pastor sa Malolos, binigyan ng gamot. Pero nakikita ko, yung epekto ay hindi maganda. So, mas nagiging wild siya. Lahat na makita niya talagang inaano niya, sinasaktan niya. Yung kuya nga niya, nabato niya nung small chair, na monoblock. Di ba may tulis yung dulo nun. Binato niya, tinahi dito. So, sabi ko, Lord, hindi po nagiging maganda yung kumbaga, hindi lang yung epekto sa buhay ng anak ko. And during that time, pinagbubuntis ko po si Marky. Yan, si Marky. Pang 5. Ngayon, pinagpe-pray naman si Ella. Pero may panawagan ng church. Sabi ng pastor namin, aakyat tayo ng prayer mountain. Aakyat tayo ng prayer mountain, fasting. Buntis ako, siguro po mga 5 buwan. So, sa isang asawang nag-aalala, hindi kanya papayagan. Hindi kami pwedeng magsama lahat kasi ang dami naming anak pastor. So, walang magbabantay. Kasi kami nabuhay ni pastor na kaming 2 lang. Wala kaming magulang. Kaya salamat may Nanay Susan na kami dito sa Palumpon. So, 2 lang kami ni pastor. May pagkakataon na sasabihin ko sa kanya o sasabihin niya sa akin, ma, ikaw muna, o pa, ikaw muna. Pero nung may panawagan yung pastor namin, na kailangan namin umakyat sa prayer mountain, at grabe talaga yung nung mountain na yun, talagang susuko ka kapag mahina ka. So, sabi ko, papunta ko doon. Iba yung dinidil ni Lord sa akin. So, nung time na yon talagang nagagalit siya. Ayaw niya, bahala ka na nga, pumunta ka kung ano mo. Pero sinunod ko pa rin ang Panginoon. Kasi one-on-one dealing tayo sa Lord eh. Amen? Minsan kahit partner mo, minsan, imbis na encourage ka, minsan may di-discourage ka pa eh. Yung sobrang, hindi naman na to the point na i-down ka, kundi masyado lang sila nagmamalasakit. Pero si Lord all-knowing God siya eh. Alam niya kung ano yung makakabuti sa'yo.
Amen? Kahit anong pag-iingat natin sa mga mahal natin, iba pa rin yung pag-iingat na gagawin ng Diyos. So, nung time na yon nag-response ako. Talagang pinagpipray ko lang si Marky. Sabi ko, ay, hindi ko pa alam pangalan niya kasi isip ko nga babae yung anak ko pala lalaki. Ginakausap ko lang yung baby ko. Sabi ko, samahan mo ko. Kaya natin to, kasama natin si Lord. Hindi tayo pababayaan ni Lord. At ang prayer ko na, nandun na po ako sa point na, kung hindi na kayang pagalingin ng Diyos yung anak ko, kunin mo na. Kasi bilang magulang, napakahirap na makita mo yung anak mo nasasaktan. Tama po ba? Ang mga magulang, kung kaya nilang kunin yung sakit, kukunin nila. Pero hindi. So sabi ko sa Lord, Panginoon, hindi madali yung gagawin ko, pero naniniwala ako sa iyo. Buong-buo yung pananampalataya ko sa iyo. Kung gagaling siya, kalooban mo. Kung kukunin mo na siya, hindi na po masakit yung dibdib ko. Sinasabi ko talaga sa Lord, kunin mo na siya, kaysa nakikita ko nasasaktan yung anak ko. So lakad kami madaling araw, malayo po yung lugar. Napakatari. Kat kami sa prayer mountain. Siyempre, pag fasting ka, talagang bugbog ka sa prayer. Wala akong ginawa, pray lang ako ng pray. Nakikipag-deal talaga ako sa Lord. Lakas na loob ko kasi, sabi ko, Lord, wala naman ako ibang hinakapitan kundi ikaw. Doon sa prayer mountain, meron po nung kwarto. Pabilog siya. Pero may mga kwarto-kwarto. So sabi nung pastor namin, binigyan niya na kami ng instruction. Pasok kayo. Alam niyo po, pagpasok ko, paghawak ko sa doorknob, tumambad sa akin na verse, umawag ka sa akin. At ako'y sasagot, gagawa ko ng mga himalang bagay na hindi mo alam. So lumuhod ako. Ang laki ng tiyan ko, nagpatira pa ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, salamat. Maraming salamat. So, tinatanggap ko na may ginawa ang Diyos sa akin ngayong araw na to. Kaya sabi ko sa Lord, salamat, Panginoon. Talagang alam niyo, wala, yung sinasabi kong salamat, isip ko na lang yung nakikipag-usap sa Diyos. Wala nang salita lumabas sa bibig ko. Kasi alam ko, nung araw na yon nagtagumpay ako sa Panginoon. Nung araw na yon gumawa ng kamanghamanghang bagay ang Diyos sa buhay ko. At nung araw na yon, tatanggapin ko yung kagalingan na mula sa Diyos. Buong-buo ko pong tinanggap yon. At alam niyo po, nung bumaba ako, hanggang sa mga oras na to, pinagaling po ng Diyos yung anak ko. Never niya nang naranasan. Walang gamot-gamot. Pinagaling ng Panginoon. Kaya, salamat sa Diyos. Kasi, sabi ko nga, Lord, dito ko napapatunayan na hindi madali yung maglingkod. Napakahirap pong maglingkod. Pero nagpapasalamat tayo dahil sa anumang hirap na paghakbang, pagsunod natin sa Diyos, nandun yung pagsama ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwanang mag-isa. Hindi kita iiwanan. Hindi kita papabayaan. Oo, tutulungan kita. So, ganun po kami pinatatag ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, walang dahilan para kami hindi magpatuloy sa iyo. At ang pagpapastor po, hindi po madali. Laging hindi madali. Ano po? Hindi po talaga madali. Mahirap po. Sabi ko nga, dahil nakita ko po ang buhay sa loob ng simbahan, hindi madali yung dinadala ng pastor. Yung 100 miyembro mo, 100 ding iba't ibang ugali. Kaya marami po nagpaprophesy sa amin. Kasi nung time na kami po ay lumalago sa Diyos, kami po ay na talagang diakono na ng church. So, nabibigyan po kami ng kapahintulutan para mag-share ng word. Share lang kami ng word. Oras na ba, Pastor? Sabihan mo ko
So, nagsishare po kami ng word. Then, ang dami pong nakakakita sa amin. Nagdedeklara po talaga sila sa amin na isang araw kayo magiging pastor. Sabi namin, always nasagot namin, okay na po kaming ganito, taga-suporta na lang po kami sa pastor. Masaya na lang po kami na ginagawa namin na nakasupport kami sa pastor. Pero dumating yung pagkatawag ng Diyos. So, wala po kaming magawa. For 1 year, inobserbahan po kami. Binigyan kami ng isang taon na kung saan, as a missionary pastor, kung lalago po ang simbahan. Pero salamat sa Panginoon kasi yung presensya ng Diyos ay hindi humiwalay sa amin. Sabi nga namin, hindi lang sa biyaya, kundi yung pagsama ng Diyos, kaya tayo'y nakakatayo. Amen? Nakakatakot kapag hindi na tayo sinasamahan ng Diyos. Yung parang sinasabi ng ibang simbahan, parang kape, tinapay na lang, para ka ang church ay mukha ng burulan, malungkot. Pero salamat kasi ang ganda ng ginagawa ng Lord sa church natin. Amen? Kahit po dito ramdam namin talagang sobra. We are blessed. At the first time na kami ay nakapunta dito, sabi ko nga kay Pastor Jero, Pastor, alam niyo po, parang hindi kami nawala sa church namin, physical. Parang nandun lang din kami sa church namin kasi same ambience, pati yung tinatakbo, talagang sabi ko, Lord, grabe ka. Grabe ka sa buhay namin. So, ang church po ngayon ay magna 9 years na. Salamat dahil yung 1 year na yon pinalago ng Panginoon, padami ng padami, palago ng palago. Kahit ang mga kabataan natin, so nagkakaroon na rin po kami every Sunday ng second service sa Lord. Kaya, salamat sa Panginoon. And then, nagkaroon din kami ng mission, which is yung Revivify. Actually, mas kilala po kami sa Revivify. Na kung saan, sabi ni Pastor, May, inutusan tayo ni Lord 2 years ang church uutusan, hindi pa ganun ka-equip yung mga anak ko pagdating sa tugtugan. Pero may puso po talaga sila na mag-serve kasi sila ay laki ng simbahan. So, mahilig din sila mag-evangelize. Walang araw na siniset nila yung sarili nila, eto yung time na pag-evangelize natin. So, sabi ko parang 2 years, kakayanin na ba natin? Tatayo sila sa napakalaking gawain ng Panginoon. Pero, syempre, tayo pa rin nagtitiwala sa Diyos, natuloy po yun. Sabi nga ni Pastor, ang first attendee namin, di po kami kilalang church. Napaka-ano pa namin, napaka-liit. Kung ikukumpara sa iba. Pero, naka 900 na participants yung umaten. And then, the following year, nasa 1,500. And then, the third time, 2,000 nag-overflow na po yung tao sa covered court. Ngayon, sabi nila, why not na ilabas nyo? Kasi marami pong, Pastor, hindi kami nakikita lang namin sa labas yung tapos hindi na sila pinapapasok kasi nga po, baka mas stampede dahil crowded na masyado. So, salamat sa Lord kasi hindi lang San Jose del Monte. Sabi ko nga, kami yung ulilang lubos, walang magulang, may pamilya pero minsan yung pamilya hindi naman nila naintindihan kung paano kami mag-serve kay Lord. Pero grateful kami kasi pag napunta kami ng Palumpon, may Pastor Jero, may nanay kaming pamilya na mapupuntahan. Mapunta po kami ng Javier, nandyan po si Pastor Eli. Mapunta po kami ng Southern, nandyan si Pastor Tad. Talaga nagkikater sa amin. Mapunta kami ng Palawan, ng Bohol, may mga pamilya na po na nagkikater sa amin. Sa Bohol, Pastor Steve, talagang pagbaba pa lang namin ng airplane, talagang nakamonitor na siya sa amin. Sabi ko, Lord, grateful talaga ako kasi siguro kung hindi mo kami sinamahan, hindi ka nagpakilala sa amin, kung hindi lumalim yung relasyon namin sa iyo, siguro hiwalay na kami ni Pastor. Siguro hindi dumami ng ganun yung anak ko. Pero iba yung plano ng Diyos. Ngayon po kami ay masaya na naglilingkod sa Lord. Amen? At alam niyo pa po, yung church na kami nagsimula, kami po ay nangungupahan. From 6,000, 12,000,
30,000 at yung last na pinanggalingan namin ay 43,000. At every year, tumataas siya ng 10%. Although, sabi ko nga kay Lord, Lord, every time naman pinapanalangin namin na huwag kaming manatili sa bahay-sambahan na kung saan kami nangungupahan. Kasi ang laki po, 43,000 a month. Sayang na sayang, napakadaming materialis na. Although expected namin na one day, basta sabi lang ng Lord, sumunod lang kayo ng sumunod. Sabi nga ni Pastor Mel, kapag kami po ay nagmi-mission, siguro pinakamahina pong gastos namin ay 200. At dumarating pa nung bago-bago kami, talaga naglalabas talaga kami ng sarili naming pera. Pero, sabi ko kay Lord, saan ba kami nagsimula? Wala nga kaming pera. First time na nag-tithes ako, nung nagtrabaho ko at pinahinto ko siya, 600 pesos lang a week. 100 pesos lang po ako a day. Julalay lang ako nung pinsan ko. Kasi wala akong alam. Pero dahil napakinggan ko yung salita ng Diyos, sabi ng Lord, give your tithes. So sabi ko, Lord, ang saya-saya ko. Lagi kong pinagpipray, di ba may tithes envelope? Pinagpipray ko yun, lalagay ko yung 60 pesos ko. Sabi ko, Lord, ako'y naniniwala na i-bless mo tong tithes ko. Kasi si Lord hindi naman siya tumitingin sa amount. Amen? Kundi dun sa katapatan ng pagbabalik. At sabi ng Lord, bubuksan ko ang durungawan sa langit at ibubuhos ko yung pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sabi ko kay Lord, Lord, alam ko, naniniwala ako sa'yo, na hindi mananatiling 60 pesos lang ang aking magiging tithes. And soon, makakapagbigay din ako ng offering. So, pinangyari ng Diyos yun. So, expected namin na ibibigay ng Diyos yung church. Pray kami. Kasi by next year, magte-10 years na kami. So, sabi ko, parang ngayon pa lang, iba yung ginagawa ng Lord. And then, nag-start na rin po kami ng leadership training. Although may mga training, pero yung nag-school of leaders talaga kami na siguro more than a year aabutin siya. Ilang beses namin to pastor na sinasama sa agenda namin. Pero dahil mission kami ng mission, hindi talaga nabibigyan ng pagkakataon. Pero last year, natuwa nga kami kasi nag-start uli kami. Taon-taon, hindi namin inaalis talaga sa agenda namin. So, nagkaroon ng pagkakataon, nakapag-start kami. So, pray kami ng pray. Sabi ko, lumalabas sa bibig ng pastor, tayo kasi ay nagmi-mission. Hindi kami naging after pa sa magkaroon kami ng outreach. Yung mga church talaga, may outreach kami, mga kids lang. Pero ang dami din, mga nasa 50, 30, mga kabataan na ginagather. Pero hindi namin siya kinukonsidered as a church. Pero sabi ko nga, itong leadership na ginagawa natin, malakas ang loob natin, ang faith natin kay Lord na talagang magi-spread out talaga sa 10 years. So, prayer pa rin. Laging kasama sa prayer kasi every time gigising ako, mamulat ako, pray lang ako. Naging lifestyle ko yung prayer. Iba talaga po yung nagagawa ng panalangin. And then, one time, nagtuturo po ako ng School of Leaders. Pagtapos ko, syempre nakakapagod po, di ba? So, upo ako, chinek ko lang yung cellphone ko. Tapos, hindi ko inisip o nag-check ako dun sa isang co-op, yung kooperatiba na kung saan nagba-buy and sell sila. Minsan may mga property na for sale. So, nung time na yun, may nakita ako. Nung nakita ko siya, iba yung impact. Sabi ko, Lord, ito na ba yung sagot mo sa panalangin namin? Nakalagay forbidding. After ng School of Leaders, meron kaming prayer meeting. At ang culture po namin sa church, during prayer meeting, ito pong area na to, dyan kami nananalangin lahat. Kasi dito kami lagi nakakakuha ng confirmation, instruction mula sa Lord. Pag sinabi ng Lord, huwag kang pumunta doon kasi mapapahama ka, hindi kami tutuloy. Pumunta kayo kasi kailangan kayo doon, pupunta kami. Hello? So, nung time na yun, sabi ko, isama natin sa prayer na
takpan ng yung mata nila para hindi ito pumasok sa bidding process. Kasi pag bidding at nagsisell ka, pataasan yan. Pero sabi ko, amin talaga to, Lord. Nung kinausap namin ni Ella, kasi partner ko to sa business, talaga napaka-smooth. Napaka-smooth. Naka-discount pa kami ng 10%. Parang tinatanong nga kami, sigurado ba kayo kukunin nyo? Sabi ko, opo. Kasi 2 araw lang, pinuntahan namin, kinausap namin. And then nag-down kami kinabukasan. And that's it. Kuha na namin yung lote. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi natin kailangan madaliin ang lahat ng bagay kasi may proseso. Ang mahalaga, ayos ang puso mo, sumusunod ka sa kalooban at katwiran ng Diyos. So ngayon po, kami ay nakalaya na sa pangungupahan. Amen? Glory to God. Glory to Jesus. Ha? So, meron po kaming 376 square meter. At yung nakuha po namin, ito po ay abandoned school na 3-story. So, may 5 kwarto, kaya po pag napasyal po kayo sa Bulacan, kinulaps lang ni Pastor yung mga rooms, kaya isang haba po siya. Sabi ko ang galing ni Lord, kasi dati ang prayer lang namin, lot, bigyan kami ng lote para ma-disenyo ng maganda, pero si Lord, iba yung plano niya sa atin. Amen? So siguro alam ni Lord na hindi ganun kalaki ang pera ng church, although nagsisave kami, pero ang galing talaga ni Lord kasi hinahanda niya lahat ng bagay. So inayos po, hanggang ngayon inaayos pa rin kasi naglagay kami ng mga CR, tigta 3 CR. Kasi sabi ko, wag nating madaliin, basta kahit hindi ganun kagandahan, basta unti-unti, para mas maging maayos yung kalalabasan. Kaya, salamat sa Panginoon. Amen? Ganon ko na-encounter si Lord. Hello? At salamat kasi, alam nyo po, nung kami nagsisimula, ang mga pastora po doon, yung asawa ng pastor, hindi nangangaral. Pero salamat dahil nandun tayo, tinawag tayo ng Diyos na kung saan binibigyan tayo ng karapatan na mangaral. Amen? So, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Awit tayo sa Panginoon. Yan. Hallelujah. We praise you, Jesus. Alam ko sa atin dito, may kanya-kanya po tayong kwento ng buhay. Amen. At alam kong hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Marami pang gagawin ang Panginoon sa ating mga buhay. Tama po ba? Hallelujah. At nawa, sa bawat salita na natatanggap natin sa Panginoon, ariin po natin, angkinin natin. Dahil ang lahat ng bagay na ito ay pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Amen? Salamat dahil meron tayong totoong Diyos na sinasamba. Amen? Amen. Malakas tayo, nakakasayaw tayo, nakakapalakpak tayo, nakakalundag tayo. Hallelujah. Dahil nandun yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay. So ngayong umagang to, sa mga nagnanais ng fresh, okay? Parang, meron po ba sa atin dito na minsan nakakaranas tayo ng kahinaan? Matagal ko nang pinagpipray to Lord. Siguro ito yung time. At alam ko, hindi aksidente. Bakit ako pinadala ng Diyos dito? Kundi laging may purpose si Lord. Alam ng Diyos. Amen? Marami tayong mga bagay na hinihingi sa Panginoon. Pero tandaan natin, higit yung gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Amen? Sabi nga, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Laging may pag-asa. Laging may buhay. Laging may magandang kinabukasan kapag tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awitin natin yung gratitude. Hallelujah. Just raise your hands.
And every moment na tayo po ay umaawit sa Panginoon, pwede pong balikan natin yung naging buhay natin. Alam ko may kanya-kanya po kayong mga bersyon kung paano natin na-encounter si Jesus. Pero nais ng Panginoon, hindi po mawaglit ang mga bagay na ito, kundi ito po yung maging great testimony natin. Dahil alam ko, pinaranas ng Diyos sa atin yan para maging kalakasan din tayo sa iba. Para ang buhay natin ay maging pagpapala din po sa iba. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Oh, shandararabahandarabasikara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, oh God. Hallelujah. Jesus, hallelujah.